Magandang buhay mga kasolaryum. Another day, another solar setup naman tayo, no? Ngayong araw nandito nga pala tayo sa Imus Cavite, no, para mag-install ng ating solar package. Ang setup nga pala dito sa client natin is hybrid solar setup na 16 kilowatt with 2 pieces 300 Ah battery, 51.2 volts na merong 30 pieces bifacial solar panel. Habang binababa itong mga solar panel, pag-usapan naman natin kung bakit 16 kilowatt ang pina-install ng ating client. So kung mapapansin nyo doon sa unang video natin is medyo may kalakihan nga talaga itong bahay, at ang gustong mangyari dito ng client natin is magkaroon ng centralized aircon sa buong bahay. Pero syempre hindi rin mawawala yung sariling aircon doon sa kanilang mga kwarto. Meron nga din pala itong swimming pool at pinalagyan nyo ng water pump, at medyo may kataasan nga rin kumonsumo ng kuryente. Kaya 16 kilowatt ang pinalagay ng ating client dito para sa kanyang buong bahay. At eto na nga, at ibababa na natin yung ating solar inverter at saka yung ating battery at saka yung ginawa nating setup para doon sa ating mga breaker. Andyan na rin yung mga railings na gagamitin doon sa pagkakabitan ng ating solar panel. At yung battery nga pala nito guys is medyo may kabigatan nga talaga. Hindi ito basta-basta mabubuhat ng dalawang tao lang. Kailangan dito 4 talaga dapat. Pero kahit ganoon, kitang-kita nyo naman, sanay na sanay yan sa buhatan. Baka immortal yan. Hirap na hirap nga kaming buhatin yung isang battery na yan. E paano kung dalawa pa yan? Simula pa lang yan pero parang uwian na dahil nakakabigat talaga. Yan naman yung inverter sa likod. So ayun na, no? After nung matinding buhatan is ina-unbox natin tong ating battery. Medyo may kalakihan nga talaga yung battery na to. Hindi siya talaga ganun birong buhatin. Ang brand nga pala ng battery na ginamit natin dito is LV Topsan. Magandang brand po yan. LiPo offer na rin, kaya sure na pang matagalan tong battery na to. Sa 2 piraso po yan. So ayun o, ito nga pala yung battery. Hindi talaga biro ang bigat niyan. Kita nyo naman, binubuhat ni boss pero talagang hindi kaya. Sobrang bigat. Kaya yan, tutulungan natin si bossing. Dalawa kami, sasabay, angat yan. Kita mo naman. Ayan, grabe, napakabigat niyan. Pero once na naangat na natin yan is meron naman po yung gulong, kaya hindi tayo mahihirapan yan mamaya kapag nilagay na natin yan dun sa inverter natin. Bali sa lapag na lang to ilalagay, di na natin to i-wall mount since may gulong naman siya. Tutulak na lang namin to mamaya, papasok doon sa may electricity area. Ayan po yung 2 battery natin kanina. At eto na, nilalatag na natin yung ating mga railings para doon sa paglalagyan ng ating mga panel. Bali, dyan natin muna ilalagay. Iba sa kabilang bubong naman. After maayos ng railing doon sa taas is kailangan naman nating buhatin itong panel paangat doon sa bubong na malapit doon sa ginalagyan natin ng railings kanina. So bali ito, ang process nito is iaangat na lang natin gamit yung tali. Sa isa po nating iaangat yan. Kapit muna natin yung panel, then saka na lang ito hihilain paangat para medyo malapit lang doon sa location ng pinaglagyan ng railings. Sa ganitong proseso natin, inaangat yung ating mga panel para safe, ligtas, at nakaklip naman po yan ng maayos doon sa magkabilaang gilid sa may bandang gitna ng panel para hindi ito madaling mahulog, at make sure na nakalock lagi yung ating mga clip. At sa part na yan is medyo madali pa yung pag-aangat natin ng panel dyan kasi medyo may kalapitan nga lang din yung paglalagyan natin ng panel dun sa bubong. Medyo mabilis lang din natin na ilagay yung mga panel natin dyan sa may kabilang bubong na yan. Bali meron pa po yan dun sa kabilang side, no? Hindi lang natin nakuhanan pero meron po yan dun sa kabila sa may bandang itaas. So ayun, no, bali ganito nga pala yung itsura niya kapag kinabit natin sa taas. Bali kulang pa po yan. Bali 10 piraso yung ilalagay natin dyan na panel. So after natin doon sa taas at ma-install natin yung mga panel, ito naman yung buong setup ng kabuuan kasama yung 2 300 Ah battery, touchscreen po yan. Tapos andyan na rin yung ating inverter at saka yung ating EPS. Ito naman yung ating distribution box. Kung mapapansin nyo po, maganda po yung pagkakalagay ng breaker natin. Sa gilid po niyan ay nakalagay din po yung solar electrical diagram na nakalagay ang specs ng inverter, solar panel, breaker size at ang wire size na ginamit. Ang kagandahan ng pagkakaroon ng electrical diagram ay meron kayong reference ng full specs ng system kung sakaling magkaroon ng problema. Pero eventually, madali naman na ma-troubleshoot. Yun lang po, maraming salamat.